Mayday, Mayday. This is Eva Vish. This is 278-054-321. Spinnaker. Call sign Sierra 5 Lima 12. My position is 50 degrees 8 minutes north, 18 degrees 51 minutes east. I am alive and waiting for contact. Hope I'm not alone in the world. I am waiting for contact. I am waiting for contact. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, drama film na tinatawag na The Last Spark of Hope. At bago tayo magpatuloy ay shoutout muna natin si Daniel Amancia from Talisay, Cebu City, Mike Alan Lubaton from Makilala, Victor Vargas from Balan, Cavite, Romolo Serbito from Antipolo City, Richie from Surigao del Sur, Guapito Lang from Canlaon City, Negros Oriental, Sam Zacaria from Cotabato City, Ralph Feliciano from Novaliches, Ronel Lacno from Jensen City, Smigel TV, at Mariel Del Daragosa from Samal City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa hinaharap, ubos na ang lahat ng yaman ng mundo dahil sa labis na paggamit ng tao. Dahil dito, tuluyan ang naging imposible ang paninirahan sa Earth. Lalong lumala ang sitwasyon dahil sa matinding global warming at pagkaubos ng mga puno. Sobrang init na ng planeta. At anong nangyari pagkatapos? Natunaw ang lahat ng yelo sa Antarctica. Dahil sa global warming, nagsimulang lumabas ang methane gas. Kasama nito, nabuhay muli ang mga bakterya at virus na libo-libong taon nang nakaimbak sa yelo. At ngayon, mabilis nang nauubos ang sangkatauhan dahil sa mga sakit at impeksyon. Ang mga tao, nasa bingit na ng pagkalipol. At kung magpapatuloy ito, tuluyan nang mawawala ang lahat. Wala nang ibang solusyon. Agad na lumikas papunta sa kalawakan para humanap ng bagong tirahan. Pero dahil minadali ang lahat, walang maayos na plano. Marami sa kanila ang namatay dahil sa cosmic radiation. Yung mga naiwan sa Earth namatay sa sakit, gutom, at uhaw. Isa na lang ang natira, si Eva. Si Eva ay nakatira sa tuktok ng bundok kasama ang kanyang robot. Hindi naligtas ang mga lungsod at kahit ang mga eroplano, wala nang silbi. Ang ama ni Eva ay isang military engineer pero wala na rin ito. Bago siya namatay, iniwan niya kay Eva ang isang AI robot na siya ngayong nag-aalaga at nagbabantay sa kanya. Matalino ang robot at sinisiguradong ligtas siya palagi. Ang base na tinitirhan niya ay ginawa rin ng kanyang ama bago ito namatay. Laging naka-antibay ang robot para bantayan ang lugar. Bagamat si Eva na lang ang huling tao sa mundo, umaasa pa rin siyang may ibang nakaligtas tulad niya. Matagal na siyang mag-isa, at sobrang nababagot na rin siya. Kahit sobrang talino ng robot niya, wala itong emosyon, hindi siya makapagbiro o makipagkwentuhan dito ng normal. Ngayong araw, kailangan ni Eva bumaba ng syudad para kumuha ng mga gamit. Nagsuot siya ng radiation suit bago umalis. Bago siya umalis, binigyan siya ng robot ng mga paalala, magdala ng dagdag na oxygen at huwag kumain o uminom ng kahit ano sa ibaba. Pagdating niya sa syudad, makikitang parang maltong lugar na, walang tao, puro alikabok. Pumunta siya sa lumang palengke at nagsimulang kumuha ng mga kailangan niya. Nakakita rin siya ng lavender seeds at itinabi ito. Alam niyang hindi na tumutubo ang mga halaman ngayon, pero umaasa pa rin siya na babalik sa dati ang mundo. Pauwi na siya nang isinulat niya ang kanyang coordinates, baka sakaling may ibang nakaligtas, matunten nila siya. Pagdating niya sa base, tinanong siya ng robot kung kumusta ang araw niya. Naiinis si Eva at sarkastikong sumagot na galing siya sa concert. Habang pumapasok na siya sa loob para itago ang mga gamit, tinanong ulit siya ng robot para sa password. Sinabi ni Eva ang password, pero pagkapasok pa lang niya at habang inaayos ang mga gamit, tinanong na naman siya ulit ng robot. Sa tuwing lumalabas si Eva ng bahay, kailangan niyang sabihin ulit ang password pagbalik niya, dahil palaging tinatanong ito ng robot. Naiinis na si Eva, kaya minsang sinadya niyang ibigay ang maling password. Bigla siyang tinutukan ng baril ng robot. Agad niyang sinabi ang tamang password at saka siya pinapasok. Pagkapasok niya, agad siyang naligo para matanggal ang anumang virus o bakterya. Maya-maya, sinubukan niyang makipag-contact gamit ang radyo at binanggit ang kinaroroonan niya. Meron din siyang maliit na greenhouse kung saan niya dinidiligan ang ilang halaman. Pagdating ng gabi, inaayos ni Eva
ang mga supply at nagre-repair ng mga sirang gamit habang ang robot ay nagbabantay sa paligid. Kinabukasan, nag-i-install siya ng solar panels. Nakatabi lang ang robot sa kanya pero wala man lang tulong na ginagawa. Ang trabaho lang talaga nito ay bantayan si Eva. Tinanong ni Eva kung kaya nitong sumagot ng mga tanong. Sagot ng robot, isa itong robot at kaya nitong sagutin kahit anong tanong sa mundo. Kaya tinanong ito ni Eva ng 3 bugtong. Madali nitong nasagot ang unang 2, pero sa ikatlong bugtong, parang nabulol ang gears nito, hindi ito makasagot. Nang tanungin ng robot kung ano ang sagot, ayaw sabihin ni Eva. Sabi niya, matalino ka diba? Kaya mo yan. Yung bugtong ay tungkol sa 3 robot at ayon kay Eva, tao lang ang makakasagot nun. Sa wakas, sinabi niya ngayon lang niya ito natalo sa unang pagkakataon. Habang nag-uusap sila, bigla na lang nagbiro si Eva at nag-propose ng kasal sa robot. Tinanong niya ito, papayag ka bang pakasalan ako? Imbes na sagutin siya, nagsimula ang robot magbasa ng definisyon ng kasal. Sinabi nitong robot siya, at si Eva ay tao. Hindi pwedeng magpakasal ang robot at tao. Sagot ni Eva, wala namang ibang natitirang tao sa mundo. Ako na lang. Pwede bang kahit minsan, kumilos ka man lang na parang tao? Sinabi naman ng robot na kahit magpakasal siya kay Eva, hindi rin ito magtatagal dahil active lang ito sa loob ng 40 taon. Pagkatapos nun, tuluyan na siyang mamamatay. Nagbiro si Eva, edi maghahanap na lang ulit ako ng ibang robot. Ang mga tao nga, nag-iiwanan din. Kaya madali lang din akong makahanap ng kapalit. Ikinwento ni Eva na nung ginawa ng kanyang ama ang base na ito, kinuha niya ang robot mula sa isang warehouse para protektahan siya. Nang paalis na noon sa digmaan ang kanyang ama, pinangako nitong babalik siya agad. Pero hindi na ito muling bumalik, at ang iniwan niyang robot para protektahan si Eva, ni hindi man lang kayang intindihin ang nararamdaman niya. Kaya ang tanong niya, anong dapat kong gawin? Mag-isa na lang talaga si Eva sa mundo. Tinanong niya ang robot tungkol sa 3 pangunahing alituntunin ng isang robot. Sinabi ng robot ang 3 batas. Una, hindi pwedeng saktan ng robot ang isang tao, kahit anong mangyari. Pangalawa, kailangang sundin ng robot ang lahat ng utos ng tao. At pangatlo, kailangang panatilihin ng robot ang sarili niyang buhay hanggat nasusunod ang unang 2 batas. Kapag nilabag niya ang alinman sa una o pangalawa, maaaring masira o mamatay siya. Sabi ni Eva, baka nakakalimutan ng robot na isa rin sa tungkulin nito ang maghanap ng bagong resources para mabuhay ang tao. Kinagabihan, sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Muling tinanong ng robot si Eva kung ano ang sagot sa bugtong na tinanong niya dati. Pero ayaw pa rin ibigay ni Eva ang sagot. Kinabukasan, nag-i-install ulit ng solar panel si Eva. Bigla niyang naalala, malapit na pala ang Pasko. Kailangan niyang maglagay ng mga ilaw at maghanap ng Christmas tree. Tinanong niya ang robot kung gusto nito ng regalo para sa Pasko. Sagot ng AI robot, hindi tumatanggap ng regalo ang mga robot. Nay na si Eva, sabay sabing nakakalimutan niyang metal box lang ang kausap niya, walang damdamin. Hindi ito tao, pero sana man lang, magpanggap itong parang tao para sa kanya. Nang gabi ring iyon, habang nasa loob ng base si Eva, pinagmamasdan siya ng robot mula sa labas, sa kakaibang paraan. Kinabukasan, kailangan na ni Eva ng Christmas tree. Pero wala nang nabubuhay na puno sa buong mundo, kaya kailangang artificial na puno ang hanapin niya. Binigyan siya ulit ng robot ng parehong safety reminders gaya ng dati, magdala ng dagdag na oxygen, at huwag kumain o uminom ng kahit ano sa baba. Pagdating ni Eva para kumuha ng gamit, tinanong siya ng robot ng password. Sinabi niya ang password, pero agad siyang tinutukan ng baril ng robot, sabay sabing mali raw ang password. Natulala si Eva. Inulit niya ang parehong password, pero nag-armas palalo ang robot at sinabing kailangan niyang sabihin ang bagong password, hindi na ang luma. Doon niya nalaman, nagpapalit pala ng password ang robot kada 3 buwan, at nakasulat ang mga password na yun sa codebook na nasa loob ng base. Pero hindi alam ni Eva ang bagong password. Natarante siya, kahit kilala na siya ng robot, dahil sa programming nito, hindi siya papapasukin hanggat hindi niya nasasabi ang tamang password. Kailangan niyang makapasok sa loob para kunin ang notebook, pero hindi siya makakapasok kung wala siyang alam na bagong password. Sinabi niya lahat ng mga dating password na naaalala niya, pero wala ni isa ang gumana. Sinabi niya sa robot, ang dahilan kung bakit ka dinala dito ng tatay ko ay para protektahan ako, hindi para pahirapan ako. Siya na nga lang ang natitirang tao sa buong mundo, walang ibang tao kahit saan, obvious namang siya iyon. Pero dahil sa mahigpit na programming ng robot, hindi pa rin siya pinapapasok. Sa mata ng robot, kung hindi mo alam ang password, estranghero ka. Sa sobrang pagod, naupo na lang si Eva malapit sa base. Umaasa siyang maloloko niya ang robot at makakasingit papasok. Pero agad na nag-armas ang robot, delikado ito para kay Eva, kaya bumalik siya sa harapan ng robot. Dito niya tuluyang naintindihan, para sa robot, kahit sino pang tao ka, kung hindi mo alam ang password,
password, intruder ka, at pwede ka nitong patayin. Bumalik si Eva na may bagong plano. Sabi niya, kailangan niya ng palakol para putulin ang Christmas tree. Ang plano niya, kapag pumasok ang robot sa loob para kunin ang palakol, mabilis siyang makakasingit papasok at makikita niya ang password sa notebook. Pero sa gulat ni Eva, naalala ng robot na wala ng buhay na puno sa mundo. Tinanong siya, bakit mo kailangang magputol ng puno kung wala namang puno? Gulat na gulat si Eva na naaalala ng robot ang mga detalye gaya nyon, pero hindi nito maalala na ang totoong tungkulin nito ay protektahan siya. Paulit-ulit niyang ipinaliwanag, kailangan niya lang pumasok para makita ang password, at pagkatapos ay sasabihin niya ito. Pero robot lang ang kausap niya, hindi nito maiintindihan ang hirap at panik na nararamdaman ng isang tao. Sabi ni Eva, papasukin mo lang ako kahit 1 minuto. Pagkatapos, sasabihin ko agad sa'yo ang tamang password. At kung mali ang sabihin ko, pwede mo akong patayin. Ngayon, sinabi ng robot na ayon sa mga alituntunin nito, hindi ito pwedeng pumatay ng kahit sinong tao, kasama na si Eva. Ang pwede lang nitong patayin ay yung mga nanganganib sa buhay ni Eva o kaya ay itinuturing na intruder. Dahil dito, napilitang matulog si Eva sa labas ng base ng gabing iyon. Sa sobrang galit at inis, pinagbabato niya ang robot para ma-distract ito, pero hindi man lang ito gumalaw. Kinabukasan, may naisip na namang bagong plano si Eva. Isinuot niya ng pabaliktad ang kanyang damit, tinakpan ang kanyang mukha, at lumapit sa robot na kunwari ay ibang tao. Nagpakilala siyang isang refugee na naghahanap ng matutuluyan. Pinaalala niya sa robot ang Article 40 ng Universal Declaration of Human Rights, na sinumang tao na nasa panganib ay may karapatang humanap ng kanlungan sa ibang bansa. Kilala ng robot ang batas na ito at sumang-ayon sa sinabi ni Eva, pero sabi nito, kailangan muna nitong makausap si Eva at humingi ng pahintulot mula sa kanya. Bilang refugee, tinanong ni Eva kung saan niya matatagpuan si Eva. Sagot ng robot, nasa likod daw ng generator. Pumunta siya roon at agad siyang sinken ng robot mula sa likuran. Akala ni Eva, gumana ang plano niya. Pero bumalik siya muli, bilang si Eva, at ito ang pinakamalaking pagkakamali niya. Una siyang nagpakita bilang refugee, pero sa pagbabalik niya, kilala na siya ng robot bilang Eva. At dahil kagabi ay nahuli siya ng robot habang palihim na bomb abato rito, itinuring na siya nito bilang isang intruder. Kaya ngayon, todo alerto na ang robot. Ini-report nito kay Eva na bukod sa kanya, may 2 tao raw ang lumapit, isang estranghero at isang refugee. Naiinis na si Eva at pabirong sinabi, next time na dumating yung refugee, bigyan mo man lang ng isang basong tubig. Pagkasabi nito, tahimik siyang lumayo at muli na namang nagpalit ng itsura. Bumalik siya bilang refugee at lumapit sa robot para humingi ng tubig. Pero sa pagkakataong ito, nagsimula nang magtanong ang robot, isa ka bang climate refugee o political refugee? Tanong ng robot. Sagot ni Eva, isa siyang political refugee kasi ang mga climate refugee raw ay wala namang karapatang legal. Sagot ng robot, kung ganoon, ipakita mo ang mga dokumento mo. Nagalit si Eva. Sabi niya, tumakas ako para iligtas ang buhay ko. Sa tingin mo ba may oras pa akong kumuha ng dokumento? Sabi naman ng robot, kung wala siyang dokumento, dapat ay magbigay siya ng dahilan kung bakit siya naroon. Kaya naisipan ni Eva gumawa ng kwento na may digmaan sa kanilang bansa, pinaslang ng mga kalaban ang buong pamilya niya, at milagro na lang na nakatakas siya at nakarating doon bilang refugee. Nakiusap siya na bigyan siya ng tubig. Sabi ng robot, oo, bibigyan kita ng tubig. Pero hindi pa ngayon. Kailangan ko munang bigyan ng tubig si Eva dahil matagal na siyang uhaw at siguradong dehydrated na siya. Pero para makainom si Eva, kailangan niyang sabihin ang tamang password. Halos mamamatay na sa uhaw si Eva. Sa sobrang pagod at panghihina, muling nagmakaawa siya sa robot para bigyan siya ng tubig. Pero paulit-ulit pa ring tinatanong ng robot ang password. Wala nang ibang pagpipilian si Eva. Nagdesisyon siyang babanggain na lang ang robot gamit ang kanyang sasakyan para tuluyan na itong masira. At ginawa niya nga ito, pinatakbo niya ng mabilis ang sasakyan, at pagkalapit sa robot, diretso ang sasakyan sa robot at nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Pagmulat niya kinabukasan, nakita niya ulit ang parehong robot. Ang robot na ito, hindi lang problema para kay Eva, sobrang hirap din itong sirain. Si Eva, halos wala ng lakas, ni hindi na makapagsalita ng maayos. Paulit-ulit niyang nakiusap, tubig, pakiusap. Pero sagot ng robot, kung ikaw lang ang natitirang tao sa mundo, maaaring bigyan kita ng tubig. Pero alam kong may isang intruder na nagtatago sa likod ng generator. Sagot ni Eva, ako rin ang intruder. Ako rin ang refugee. Ako lang ito. Nagmakaawa siya, sabay sabi, bigyan mo lang ako ng tubig, ibibigay ko sa'yo ang sagot sa bugtong. Pero matalino ang robot. Sagot nito, ang programming ko ay ginawa para hindi ako mapasunod ng kahit sino. Hindi ako pwedeng manipulahin. Sinabi nitong sabihin niya na lang ang password, at kapag tama, makakapasok siya at maayos
maayos ang sarili niya, dahil kita naman, sobrang sugatan na siya at unti-unti nang naaagnas ang katawan niya dahil sa radiation. Sa halos wala ng boses, sabi ni Eva, sana pinatay mo na lang ako, kaysa pinoprotektahan ako. Halos wala na siya sa ulirat. Isa na lang ang huling hiling niya sa robot, pag namatay na ako, diligan mo yung lavender seeds ko, at pagkasabi niya nito, pumikit si Eva. Ang huling salitang binigkas niya, lavender. Pagkarinig ng robot sa salitang lavender, bigla nitong na-verify ang password. Ibig sabihin, lavender pala ang bagong password. Tama ang password. Pero huli na ang lahat, wala na si Eva. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.